Hi mga kaibigan, today pag-uusapan natin ang controversial na issue tungkol sa suspension ng proclamation ng Duterte Youth bilang party list representative. Ano nga ba ang legal basis nito? Ano ba ang mga remedies na pwedeng gawin? Tara, simulan na natin. So ganito yan, na-delay ang proclamation ng Duterte Youth dahil sa ilang legal issues. Kasama na dito ang substitution ng nominees, age qualifications, at mass withdrawal ng mga unang nominee. May mga batas tayong sinusunod dito gaya ng Republic Act 7941 o ang Party List System Act at ang Omnibus Election Code. Under the law, may power ang COMELEC na isuspend ang proclamation kung meron pang pending disqualification case o kung may nakita silang ineligibility or misrepresentation. Halimbawa, kung over 30 years old ka na, hindi ka na qualified bilang youth representative. Isa pa, questionable din yung substitution na ginawa nila. Now, may mga kaso na ring na-i-decide ng Supreme Court na relevant dito. Una, sa kasong Makiling versus Comelec, sinabi ng korte na hindi pwedeng palitan ang nominee basta-basta kung late na. Sa kasong Codilla, dito pinag-usapan kung pwedeng i-delay ang proclamation kung may pending case. At sa kasong Tagolino versus HRET, nilinaw na misrepresentation is a valid ground for disqualification. Legally speaking, pinapakita lang nito na seryoso ang COMELEC sa pag-implement ng rules. Politically, pinoprotektahan nito ang integridad ng party list system. Ayaw nating maabuso ang proseso. Pero don't worry, may mga available remedies pa ang Duterte Youth. Una, pwede silang mag-file ng motion for reconsideration sa COMELEC and Bank. Kung hindi pa rin pabor sa kanila, pwede pa silang dumiretso sa Supreme Court through a petition for certiorari, lalo na kung may grave abuse of discretion. Pwede ring mag-file ng case sa HRET kung naproklama na, o kaya naman mag-appeal based on new evidence. At syempre, nandyan pa rin ang political advocacy. Just a quick summary. Motion for consideration sa COMELEC within 5 days, certiorari sa Supreme Court within 60 days, HRET after proclamation, o di kaya appeal kung may bagong ebidensya, and political advocacy. Tuloy lang ang laban. In conclusion, may basihan ng suspension ng proclamation under our election laws. Pero hindi rin end of the road ito para sa Duterte Youth. Marami pa silang pwedeng legal na hakbang. Ang mahalaga, sumunod sa batas at ipaglaban kung sa tingin mo ay tama ka. Dahil sa bansang may demokrasya, may boses ang lahat. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.